So, good afternoon. It's what you call this 1:56 p.m. 2025 January 28. Itong XRP binabantayan ko 'to. Kaya lang as usual nakatulog ako. So, na-miss ko 'tong downtrend niya. But pag-aralan natin 'to. Okay. So, sa 4 hours tayo mag-start, right? Ito yung binabantayan ko sa 4 hours. So, ito yung pinakamataas, 'yan. So ito yung black cat niya, 'di ba? Black cat niya. Itong black cat na 'to, more probably aabot 'yan dito bago 'yan tumaas ulit. So, ang inaabangan natin dito is yung downtrend na 'yan. Nakikita nating downtrend 'yan pero hindi pa nagre-red dito sa black cat. So, it's either ring mag-consolidate 'yan diyan, ibig sabihin 'pag nag-consolidate 'yan dito, katulad walang katulad, ibig sabihin tataas pa 'yan. Pero 'pag yung candle niya umabot dito, ibig sabihin bababa 'yan, dire-diretso. Ngayon, etong candle na 'to, red na siya, pero hindi pa siya bumababa diyan sa 4 hours. First thing first, ah, alam na natin na ito na yung resistance niya. So, yung 4 hours na yan, resistance yan last resistance yan hanggang sa 1 minute. Right? Last resistance yan hanggang sa 1 minute. Ibig sabihin yan ang common nila. Yan na talaga yung resistance niya dito sa 4 hours. Kahit sa day, most probably. Hindi, ito yung sa day. So, sa 4 hours lang siya. Yan ang last resistance ng 4 hours. Nung ma-isolate mo yan sa lower time frame, right? Kunyari, punta ka ng 5 minutes. 5 minutes. So, let's say, pumunta ka ng 1 minute. Punta ka ng 1 minute. Ito yung last resistance niya. Ito yung pinakamababa ng 1 minute. From here, kukunin mo lang, igaganyan mo lang. O ito yung dating last resistance niya. Na nag-up pa siya. So, binrake niya yan. So, nung binrake niya yan, gagawin mo, gaganyan mo lang. Lipat mo dyan. O, so yan. Nung na-hit mo na to, hindi mo pa rin alam yan, meron ka ditong mababa, pwede mo pa rin i-parallel yan. Doon. Yan. So ngayon, ang crossing nila is right here, which is dito sila nag-cross, right? Dito sila nag-cross. So, kung diyan sila nag-cross, kunin mo lang yung height nito. Ito yung yan yung pre-market mo. Pre-market mo yan. Pwede kang mag-short dyan. Pero kailangan mo ng stop loss. Ang stop loss usually is dito sa taas na to. Diyan ang stop loss. Pinakamalapit na pwede mong kunin or yung mismong resistance na yan, stop loss mo na yan. So, diyan ang stop loss mo. That's one. Pre-market. Gusto mo lang maging maaga, right? Pre-market. The other one is this one. So, ito yung gitna mo. Ito yung highest mo. Ito yung resistance mo. The next thing is ang buy and sell natin is sa overbought saka sa oversold lang. Ito. Umabot sa overbought. Yan lang ang unang-unang umabot sa overbought. Diba? So strong yan. Pwede ring enter yan. Short. Right? So entry mo ng short yan. Short. Sell short. So, alam mo na yung una, pre-market, pwede ka rin dyan. Short, pwede ka rin dyan. Stop loss, pwede ka rin dyan. And then, yung technical analysis natin. Yung technical analysis natin is kukunin mo ito, yung pinaka-strong. Right? Ito yung pinaka-strong. Diyan mo ilalagay yung last support mo. Pwede din yan. Pero hindi mo alam kasi yan.
kung hindi hindi yan 100% eh. I mean, well, walang 100%. Kumbaga mga 50-50 ang chances mo diyan eh. Dito, at least dito, 95% ang chances mo. So, 99 to 95% na magda-downtrend ka. Pero ito nga, pwede kang mag-possible diyan sa dalawang 'yan, right? Ngayon, ang technical analysis natin is binrake niya na 'tong last support mo. So, eto, magpu-pullback pa yan diyan. Magpu-pullback pa yan dito within pagpu-pullback yan. Sometimes pumapasok sa loob, sometimes hindi. Kailangan mo na lang ding i-technical analysis yon. Pero right now, ang technical analysis mo is this one, right? Ito yung ito yung last support and resistance mo, yung pinaka-strong mo na support, last support. So yan yun. And then para bumaba to, kailangan niya i-break tong last support. Para tumaas yan, kailangan i-break niya tong taas, right? So ngayon na break niya yung support, ibig sabihin bababa ito. Pero bago niya ibaba ng ibabang baba yan, kailangan niya muna mag-pullback somewhere around. So ang usually representation ko ng drawing yan is ito. And then binrake niya yung support. And then mag-pullback siya diyan. Yan, somewhere. Pwede mong gamitan ng pips, right? Ito, pwede mong gamitan ng pips din. Ang pips nito is from dito sa support hanggang dun sa resistance. Tapos tapat ka lang ng 0.786. And then ito yung pips mo from dito sa 0.13 hanggang dito sa 6 sa 1618. Kasi kailangan niya pang bumalik eh. So ang balik niyan, ito yung target mo pababa from here. Diba? From here, yan ang target mo. So hanggang dito, yan ang target mo pababa. Ang target mo naman pataas is pag na-reach niya na yung lower low niya, yung last support mo. Hindi na yan ang last support mo, ito na last support mo. Hanggang dito sa last resistance. Right? Yan. Somewhere around here. Minsan sa 0.25. So, ang retracement nito is from here hanggang doon bago pa yan tuluyang bumagsak. Okay? And then, pag nakuha mo na yan, ito na yung magiging body mo. Trending body mo. Hanggang maabot mo yung from here, tinatansya ko na aabot siya hanggang ito, retracement niya. Itong pinakamababa na to. Hanggang doon. Itong pinakamababa hanggang doon. Abot siya somewhere around here. Yan. Pag nag-retrace yan back, pababa yan hanggang dito. Doon mo makikita yung tail. Ito yung head right now. Right? Ito. Ang binubuo pa lang nito is yung head. Yung head. Pero, kung ito ite-technical analysis mo, tandaan nyo meron na kayong entry dyan pero scalping lang yan Kung ito ang ite-technical analysis mo para sa scalping, right? So, ito yung last na resistance mo. Yan. Itong unang tong kukunin mo, kahit itong pullback lang na yan. Yung pullback na yan. Itong pullback na to. Yan ang last na support mo. Yung huling-huling pullback. Yung malaking huling pullback na yan. And then, dito siya na-break. Dito siya na-break una. Right? Ayan diyan siya na-break una. Bumaba. And then, so ito ngayon ang kwan mo. Ito yung technical analysis mo dyan. Yaan hanggang dito. Ito yung entry mo. Ito yung entry mo.
Na-break, di ba? Yan ang entry mo. So, yan ang resistance mo. And then, ito yung body mo. Ito ka mag-start mag-trade. Sa technical analysis na yan. Yan ang start ng trade mo. So, every time na ma-hit niya to, it's either mark mo as baguhin mo yung TP mo or magdagdag ka ng yan. Yan ang buy and sell mo. So, nakuha mo pa rin tong as your head, right? And then, hinihintay mo yung tail. Ito yung head mo. Ito yung trending body mo. Iniintay mong ma-break. Trending body. Yan. Yan yung trending body mo. Pwede mo technical analysis yan. Ito yung, sa ngayon, ito yung kailangan niyang ma-break. Sa technical analysis mo, itong kailangan niyang ma-break para bumalik siya sa taas. Right? Para din sa tail. Para to sa tail. Pero kung gagamitan mo nung isang way, so magiging labas niyan is ilalagay mo to dito. Right? This is not 100%. And then, kunin mo kung saan sila so dito may pre-market entry ka. Yan. Oops. Delete. Ito may pre-market entry ka. Right here. Pre-market entry ng long. Yan. Pre-market. Stop loss mo dito. Ito ang resistance support mo. And then stop loss mo dito. SL. Yan. Stop loss mo. Assuming na ito na yung tail mo. Pero hindi pa kasi hindi pa to nabe-break. Itong resistance na to. Ngayon, kung bumalik na yun sa taas, babalik ka ngayon dito sa sa 4 hours mo, right? Kasi hindi pa yan yun eh. Hindi pa yan eh. 15 minutes o 5 minutes yata. Hindi pa yan yun eh. Ito pa yan eh. Ito pa talaga yung hintay mo lang yan mag-retrace doon eh. So ito pa talaga yung kailangan niyang i-break. Ito malakas na rin to eh. Pero sabihin na natin ito na break niya na rin to. Ito yung pinakamalakas. Right? So, ito pang ang kailangan niyang balikan. Na-break niya yan. So, ito, pumunta doon, aakyat dito. Yan. So, ang retracement error niya is from here